Magandang araw po, Pinoy Secret Circle TV. At lalong-lalo na sa iyo, Sir Yai. Ako po ito si Janjan. May kwentong kababalaghan lamang po akong gustong ibahagi. Ngayong taon lamang po itong nangyari. Sa mismong kaarawan ng lola ko. Pumunta po kami sa isang bagong gawang resort sa lugar namin. Hindi ko na lamang po ito papangalanan. Medyo papasok po ang lugar na yon. Malayo din po siya sa highway. Isang tricycle po kami at isang van. Pagkarating namin doon ay sadyang namangha kami sa ganda ng lugar. Bago ang cottage, mga rooms na pwedeng upahan at may isang malaking swimming pool. Sulit talaga ang punta namin sa resort na yon. Napakaaliwalas at sobrang tahimik. Buti na nga lang nagdala si Tito ng malaking Bluetooth speaker kaya medyo umingay sa lugar. Habang iniikot namin ng asawa ko ang lugar, napansin ko na kami lang ang customer nung araw na yon. Given na yon dahil nga kakabukas lamang nila, ilang buwan ang nakakalipas at medyo malayo nga sila sa main road at sa bayan. Nagumpisa na ang kainan, inuman at walang humpay na sayawan. Siyempre, hindi mawawala sa gatherings ng pamilya ang mga komedyanteng tito o tita, kaya naman tawang-tawa kaming lahat. Kami naman na mga pinsan ko ay nakahiwalay ng table at doon na kami nagiinuman. Kaharap ang iba kong tito at tita. Sa paligid namin ay mga naglalaro ang mga bata naming pinsan. Yung typical na gatherings talaga ng pamilya. Napansin ng pinsan ko na nakaharap o nakatingin sa malayo ang pinsan naming 4 years old. Nakatuon ang atensyon niya doon sa may mga halaman. Tutok na tutok siya doon. At laking gulat namin na bigla niyang inaabutan ng pagkain ang kung sino mang nandoon. Napatigil kaming lahat at tinawag siya ng isa kong pinsan. Lumingon naman siya at lumapit siya sa amin. Tinanong ko naman siya kung sino ang kinakausap niya doon. At doon na kami naghilakbot sapagkat sabi niya sa amin, may humihingi daw sa kanya ng kanyang inumin at pagkain. Tinanong naman ng isa ko pang pinsan kung anong itsura ng kausap niya. At doon na kami natakot ng todo. Sabi ng pinsan ko na ang nakausap daw niya ay isang malaking tao na maitim at may 2 malalaking sungay. At doon na nga kami nagpasyang lumipat na ng table dahil baka may nagagambala na kami doon. Sinabi din namin sa ibang kamag-anak namin ang nangyari. At napagpasyahan na nga ng mga nakatatanda na wag na mag-overnight sa lugar na yon. Sayang, yun pa naman sana ang talagang plano namin. Kaso nga lang talaga baka may makung ano pa sa amin at medyo nag-iba ang pakiramdam ng lahat nang malaman ang nangyari na yun. Sa palagay ninyo, anong nilalang kaya ang nakita ng pinsan ko? Hello po sa lahat. Ako po si Mike. Taga Quezon po ako. Meron po akong gustong ibahaging nakakatakot na karanasan. Sana po ay mapasama sa mga narration ninyo. Isa po akong security guard ng isang eskwelahang elementarya. Pribado po iyon at solo lamang ako sa gabi. Madalas po akong night shift. Marami akong naranasan sa eskwelahan na yon pero ito ang pinaka hindi ko makakalimutan. 6:00 po ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ang pasok ko. Medyo masama pa ang pakiramdam ko ng gabing iyon dahil ilang araw nang umuulan. Medyo malamig din kasi sa guard post na pinapestohan ko. Habang nagsusulat ako sa logbook, may narinig akong bumati sa akin na 2 guro na palabas na at pauwi. Binati ko din naman sila at nagtanong, "Ma'am, meron pa po bang naiwan sa loob?" "Wala na po kuya," masiglang sagot ng guro. Nagdiretso naman ako sa pagsusulat sa logbook. At sumapit na nga ang 9:00, kaya umikot na ako sa eskwelahan. Nag-robing, ika nga.
Hindi naman ito kalakihan. Iniisa-isa ko lang ang mga rooms dito. Nung dumaan ako sa room ng grade 5, ay biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Parang bumigat ang pakiramdam ko. Sa makatuwid ay lalong sumama ang aking nararamdaman. Sobrang lumamig ang hangin doon at lalo ako nakaramdam ng kilabot. Pero kailangan ko talagang i-check ang room na iyon. Kaya kahit medyo kinakabahan, tinutukan ko ng flashlight ang loob at yun na nga ang pinakamaling nagawa ko ng gabi na iyon. Mula sa bintana ay may nakita akong babaeng nakaupo sa isang upuan. Nakaitim ito. Purong itim. Nakatingin lamang ito sa blackboard. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lalo na nang narinig ko ang mahinang pagtawa nito. Halos panawan ako ng ulirat nang dahan-dahan itong tumingin sa akin. Nanlilisik ang mga mata nito at napakaputla ng kanyang balat. Nakakahiyaman ay parang nawala ang pagkalalaki ko. Kulang na lang ay tumili ako ng mga sandaling iyon. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa akin. At doon ay kumaripas na ako ng takbo palabas ng gate. Ora-orada ay tumawag ako sa may-ari ng eskwelahan at nagsabi na may nakita akong multo sa isang room doon. Sinabi ko na rin na iyon na ang huling araw ko sa trabaho ko. Sa totoo lang ay nagalit sila sa akin. Pero talagang hindi ko kakayanin kapag gabi-gabing may ganong pangyayari. Tinapos ko ang shift na yon. Ngunit nandun lamang ako sa labas. Hindi na ako pumasok ng gate ng paaralan. Pagsapit ng umaga ay agad na umalis na ako. Hindi ko na rin kinuha ang sahod ko ng pang ilang araw. Sa ngayon po ay hindi na po ako security guard. Natanggap ako bilang isang call center agent sa isang kumpanya sa Manila. Pero mas marami pa palang kababalaghan dito kaysa sa eskwelahan. Sa susunod ko na lamang po ito ikikwento. Maraming salamat po at mabuhay ang channel ninyo. Kumusta po Pinoy Secret Circle TV? Maibabahagi lamang po akong maiksing kwento na hango sa aking sariling karanasan. Isang pangyayari na talaga namang gumimbal sa akin. Ako po si Beth. Isa po akong kasambahay dito sa Quezon City. Laba, linis ng bahay, gardening at pagpapakain ng mga alagang aso. Yan po ang pinakatrabaho ko. Madalas po akong walang kasama sa bahay ng amo ko. Mga business owner po sila na laging nagtatravel para makahanap ng mga bagong kliyente. Minsan po ay bumibisita ang mama kay isang anak nila pero napakadalang naman. Sa isang linggo po ay halos 2 araw lamang silang napipirmi sa bahay. Kaya talagang solo ako. Mababait ang amo ko, wala akong masasabi. Kaya tumagal ako doon ng 2 taon. Isang gabi noong malamig, umalis ang mag-asawa. May flight daw sila papuntang Thailand at nagsabing 1 linggo muna sila doon. Naguhugas ako ng pinggan sa kusina nang may marinig akong mahinang umiiyak. Mahina lang talaga yon. Unang dinig ko pa lang ay nagsitayuan na agad ang balahibo ko. Unang beses iyon na nangyari sa akin sa bahay ng amo ko. Ngunit pinilit ko na lamang na isipin na baka sa kapitbahay nagmumula ang mga pag-iyak na yon. Para kontrahin ang naririnig ko, nagplay ako ng music sa cellphone ko. Ngunit kahit magplay ako ng musika, ay pilit na nanunuot sa aking pandinig ang mahihinang iyak na yon. Tinapos ko lamang ang mga hugasin at napagpasyan ko na hanapin kung saan ito nagmumula. Lumabas ako ng bahay. Nagmasid sa garden at lumabas din ako ng gate. Pinakinggan kong mabuti ang iyak na yon, pero parang wala na akong naririnig.
Naisip ko na baka guni-guni ko na lamang ito. Pero nung nagawi ang tingin ko sa terrace ng second floor, ay may nakita akong isang babaeng nakaitim. Dahan-dahan itong pumapasok sa loob ng bahay. Mahabang damit na kulay itim at may belo din itong itim. Nanigas ang katawan ko. Sino naman kaya yun? Bakit may tao doon? Multo o magnanakaw? Yan ang mga tanong ko sa oras na iyon. Natatakot man ay nilingon ko ang pintuan ng bahay mula sa labas na kinatatayuan ko. At ora mismong nagsarado mag-isa ang pinto ng bahay. Dahilan para hindi ako makapasok. Nagpanik ako kasi baka magnanakaw. Tumawag ako ng security guard ng subdivision namin. Agad naman silang dumating. Inikot namin ang paligid ng bahay. Nakapagtataka din na nabuksan kong muli yung pinto na kanina naman ay hindi ko mabuksan. Nagpasama ako sa 2 security guard sa loob ng bahay dahil sa takot. Wala silang nakita o nahuli na kung sino. Walang gamit na nawala. Walang nagalaw na mga mahalagang bagay sa loob ng bahay. Agad akong tumawag sa aking amo. Ibinalita ko sa kanila ang nangyari. Sa una ay ayaw nilang maniwala. Pero talagang sinabi ko sa kanila na kailangan ko ng kasamang iba ng gabi na yon. Kaya naman kinontak nila ang pinsan nila upang may makasama ako sa bahay. Hindi na ako nakatulog ng gabi na yon. Pakiramdam ko may kasama pa rin kaming iba sa loob ng bahay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ito si Yayi ng Pinoy Secret Circle TV. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming mga kwento. Kung nais nyo naman pong magbahagi ng inyong mga kwento, pwede naman pong mag-send sa Gmail namin, thesecretcircleph77@gmail.com. Sana po ay nagustuhan nyo ang mga kwento namin at umasa po kayo na marami pa po kaming i-upload. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.